Mr. Silent Channel. Kabanata 326 hanggang 330. Pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. 0326. Oo nga, hindi nakinig si Chen Bin sa panghihikayat, tumayo siya at tinuro si Ye Fan. Oo, dahil kaya mong patayin ang aking tiyuhin na si Qiao Cheng, ibig sabihin ay master ka na. May kakayahan ka bang makipaglaban sa akin? Ikaw ay mananalo. Ang away na ito ay mawawala na. Chen Bin, huwag kang magpakatanga. Tumayo si Wang Jishao at hinikayat, si Brother Ye Fan ay inimbitahan ng Dragon Soul na maging responsable para sa gawaing proteksyon. Paano mo siya may kukumpara? At saka, kailangan nating gumawa ng mas malaking larawan. Mabigat. Young Master. Hindi ako kumbinsido kay Chen Bin. Bakit kailangan mong tiisin ang kahihiyan, guro? Nasaan ang dignidad ng pamilya Wang? Ikaw. Tila walang choice si Wang Jishao kundi tingnan si Ye Fan at sinabing, Kuya Ye Fan, ano sa palagay mo? Umiling si Ye Fan, hindi ako nagkukumpara, malinis ang budi kong patayin ang dalawang lalaking iyon, bakit kailangan kong mag-aksaya para sa kanila? Hindi kita matutulungan. Sinabi ni Chen Bin biglang, isang malakas na Long Yuan Gong Truchi ang itinaas, ang kanyang mga daliri ay naging mga kuko, at mabilis itong umatake sa lalamunan ni Ye Fan. Samandal si Ye Fan at samandal kasama ang upuan. Matapos iwasan ito, binuksan niya si Chen Bin gamit ang kanyang kaliwang kamay. Gayunpaman, ang kanang paa ni Chen Bin ay baluktot at sinipa, at ang upuan ni Ye Fan ay direktang sinipa at nasira, at pagkatapos ay isang siko ang tumama at nabasag patungo sa ulo ni Ye Fan. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang taong ito ay talagang mabangis at tumpak, ang mga kuko ng Qinglong sa kanyang mga kamay ay mas malakas kaysa kay Qiao Cheng, at ang likas na Qi cultivation base ng mahusay na pagiging perpekto, kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, ito rin ay kamangha-mangha. Gayunpaman, napakahirap pa rin para sa lakas na ito na saktan si Ye Fan. Matapos tumabi si Ye Fan, itinaas niya ang kanyang kamay para harangan ang mga kuko ni Chen Bin. Nagsagawa si Chen Bin ng isang dosenang galaw ng sunod-sunod, at niresolba ni Ye Fan ang mga ito ng isa-isa ng hindi nagmamadali. Dude, I think you'd better save your energy, malamig ang steak ko kung patuloy kang lumalaban ng ganito, walang magawang sabi ni Ye Fan. Anong uri ng masamang kung fu ang ginagawa mo? Bakit hindi ko makita ang iyong tunay na enerhiya? Gulat na sabi ni Chen Bin. Hindi naman talaga ako galit, hindi mo mararamdaman ang kalokohan, napabuntong hininga si Ye Fan. Galit na galit si Chen Bin, imposible. Kung walang nakagagalit na enerhiya, nakasalalay ang lahat sa aking katawan, paano ko mahahadlangan ang aking likas na katuparan na nakakainis? Enerhiya. Magaan na gawain. Qinglong 100 Shadows. Ito ang top level na Qinglong Man's Qinggang movement technique, at sa Qinglong Claws, mahirap itong bantayan. Nakita ito ni Ye Fan sa unang pagkakataon, at sa isang kisap mata, nalaman niyang nasa paligid niya si Chen Bin, at ang mga kuko ng berdeng dragon ay patuloy na sumipol sa tabi niya. Ang pangunahing restaurant ay hindi masyadong malaki, at ang Asher Dragon 100 Shadows ay maaaring aktwal na ipakita. Makikita na ang dalas ng mga pagbabago sa kilusan na ito ay mabilis. Hi! Si Ye Fan ay kinuha mula sa isang piraso ng tela ng damit mula sa kanyang baywang. Kasunod, ang dibdib ni Ye Fan ay inalis din. Kumunot ang noo ni Ye Fan, kung hindi dahil sa kanyang physical fitness, ang dalawang kuko na ito ay maaaring nawalan siya ng 2 piraso ng laman. Anong itlog? Naglalaro pa rin talaga. Si Ye Fan ay maaaring bumilis ng mag-isa at matamba si Chen Bin sa ere, ngunit naramdaman niyang hindi na kailangang gumamit ng labis na lakas. Kaya, ipinikit lang ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nagbabalak na makinig sa tunog upang matukoy ang posisyon. Si Wang Jishao ay nakaupo roon ng mahinahon sa sandaling ito, kumakain ng steak, at hindi niya sinasadyang istorbohin. Sinabi ni Chu Yunyao sa malakas na lalaking pula ang buhok, Liu Bingjun. Itigil ang pagkatulala. Pumunta at tulungan si Ye Fan. Hindi niya akalain na matatalo si Ye Fan, ngunit bilang isang mag-asawa, hindi niya maiwasang panuurin si Ye Fan. Ang layag ay pinalo ng husto. Si Liu Bingjun ay naglalagay ng kanyang mga false eyelashes. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang isang mata ay malaki at ang isa ay maliit, at sinabi niya sa magaspang na boses, Chu Dong, narito ako upang protektahan ka. Hindi mahalaga kung ang iyong kasintahan ay mamatay o hindi. Ikaw. Naramdaman ni Chu Yunyao na ang taong makakairita sa kanya ng lubos sa mundo ay si Ye Fan na second-hand bodyguard na ito. Oh, Director Chu, huwag kang mag-alala, ayos lang ang iyong maliit na kasintahan, sabi ni Liu Bingjun, na patuloy na inaalagaan ang kanyang makeup. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang bumaril si Ye Fan. Agad na naputol si Qinglong Baiying, at ang kamay ni Ye Fan ay napahawak na sa ulo ni Chen Bin. Hanggat gumamit si Ye Fan ng kaunting puwersa, mamamatay na sana si Chen Bin. Clap, clap, clap. Pumalakpak si Wang Jishao at tumayo at nakangiting sinabi, tulad ng inaasahan kay Brother Ye Fan, talagang malakas siya. Galing. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang punit na damit at inisip ang sarili. Ang sinaunang martial arts ng Longmen ay mayroon pa ring kaunting pintuan. Okay.
Huwag mong ipagpaliban ang pagkain ko, hindi nag-abalang pansinin ni Ye Fan si Chen Bin, at nagpatuloy sa paghila ng upuan at umupo para kumain. Ang mukha ni Chen Bin ay naging asul at puti, at ang takot at pang-aapi ngayon ay naging dahilan upang hindi na siya makabawi. Tumanggaw siya kay Wang Jishao at humingi ng paumanhin, "Young Master, nakakahiya para sa iyo." "Hoy, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang ang walang ingat, kuya, ano bang pinagsasasabi mo?" Ngumiti si Wang Jishao at umakyat upang tapikin ang balikat ni Chen Bin. Mukhang nagpapasalamat si Chen Bin, "Salamat sa iyong pagpaparaya." Nang matapos ang tanghalian, iminungkahi ni Wang Jishao, "Brother Ye Fan, hindi pa magsisimula ang eksperimento hanggang bukas, at wala kaming gagawin ni Yun Yao. Ang ganda ng tanawin sa islang ito, at maraming masasayang bagay na gagawin. Bakit hindi tayo pumunta at maglaro? Ano? Masyado akong curious kay Brother Ye Fan, gusto kong malaman pa at makipagkaibigan." Hindi interesado si Ye Fan na laruin ang nakangiting tigre na ito, at sinabing, "Punit-punit na ang damit ko, bumalik ka sa kwarto para magpalit." "Hindi, may nagdala na ako ng damit para sa iyo." Kumaway si Wang Jishao, at sigurado, isang waiter ang nagdala ng bagong suit. Nagningning ang mga mata ni Chu Yunyao, at tumingin siya sa masigasig na si Wang Jishao at sinabing, "Young Master Wang, masyado ka bang interesado sa aking kasintahan? Gusto pa rin nating i-enjoy ang oras na magkasama tayo." "Yunyao, hindi mo masasabi yan, lagi kang may oras para magkasama, pero bihira kaming magkita ni Kuya Ye Fan, at gusto kong magkaroon ng mas maraming contact. At saka, sa araw. Hindi ka naman pwedeng manatili sa kwarto palagi, di ba?" Nakangiting tanong ni Wang Jishao. Sa katunayan, ayaw ni Chu Yunyao na umalis si Ye Fan. Kung nag-iisa lang ang dalawa, hindi siya papayagan ni Ye Fan na samantalahin siya muli. Nahuli niya si Ye Fan upang gumanap bilang kanyang manliligaw, at ang gusto niya ay makitang lumaban si Ye Fan laban sa pamilya Wang, upang si Ye Fan ay kasama ni Wang Jishao sa buong araw, na sadyang galit kay Wang Jishao. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Wang Jishao ay tila tinapos na ang pakikipag-ugnayan sa kanya, talagang hinahabol siya nito. At hindi niya kayang tanggihan ang isang young master ng pamilya Wang ng masyadong malamig, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para mawala si Wang Jishao. Kasabay nito, ito rin ay ang paghihiganti kay Ye Fan para sa katotohanang si Ye Fan ay nang ahas na huwag pansinin siya noon. Ang kamay ni Chu Yunyao ay maaaring direktang magpakurot sa isa't isa, at siya mismo ay nakakarelax at masaya, na pinapatay ang dalawang ibon gamit ang isang bato. "Honey, bumaba na tayo at maglaro, nasa akin na ang lahat." Magiliw na hinawakan ni Chu Yunyao ang braso ni Ye Fan, at sadyang hinayaan ang braso ni Ye Fan na dumampi sa kanyang dibdib. Nakikita ni Ye Fan na gusto ni Chu Yunyao na tuluyan siyang masira sa pamilya Wang, at hindi niya alam kung anong uri ng puot iyon. "Okay, makinig ka," naisip ni Ye Fan, "kung gusto mong maglaro, maaari kang makipaglaro sa iyo, at maaari ko pa rin itong panasan." Kabanata 0327 may mali. 0327. Matapos sumakay ng elevator ang grupo sa ibaba ng hotel, muli silang naglakad-lakad, hinahangaan ang tanawin, at dumating sa dalampasigan sa tabi ng dagat. Nakita ni Wang Jishao ang mga bangkang demotor sa unahan at sinabing, "Brother Ye Fan, interesado ka bang makipagkompetensya sa isang bangkang demotor? Hindi kailangang laruin ang ganitong uri ng lalaki sa mga ordinaryong lugar." Simpleng sagot ni Ye Fan, "Hindi ako interesado." Ang ganitong bagay, hindi rin siya gaanong naglaro kapag nasa ibang bansa, kadalasan sa dalampasigan, kasama ang ilang mga blonde na babes na naglalaro sa dagat. Ngunit ngayon ay taglamig, at walang mga dilag na nakabikini sa paligid, kaya't si Ye Fan ay walang oras upang maglaro. Dahil sa kawalan ng mukha ni Ye Fan, si Wang Jishao ay wala ring magawa, dahil lahat tayo ay bumaba, wala tayong magagawa, pagkatapos ay umakyat muli. "Kuya Ye Fan, bakit hindi na lang tayo maglaro? Kapatid kong si Chen Bin, bagamat hindi kasing galing mo ang kung fu, pero eksperto siya sa pagsakay sa bangkang demotor, mabibigyan mo ba siya ng pagkakataong ikumpara muli sa iyo?" Natigilan si Chen Bin, ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan siya ni Wang Jishao na magkumpara, ngunit talagang bihasa siya sa iba't ibang kagamitan. "Magmaneho. Sabi mo compare. Hindi ako magaling." Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata. "Paano magiging hindi maganda, kung si Brother Ye Fan, manalo ka, hindi na ako magkakaroon ng anumang hindi makatwirang pag-iisip tungkol kay Yun Yao, at same time kung pagpapalain kayong lahat," sabi ni Wang Jishao. Natural na hindi maniwala si Ye Fan, at sinabing, "Gusto mo bang makasama ka o hindi, gayon paman, si Yao Yao ang babae ko." Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Ye Fan kay Chu Yunyao, at nagtanong ng may kumpirmasyon, "Tama. Yao Yao." Si Chu Yunyao ay ngumiti din ng matamis bilang pakikipagtulungan, "Ako ay palagi mong babae." Hindi nagbago ang mukha ni Wang Jishao, hindi siya mukhang galit. Hindi naman iyon totoo. Bagamat maaari kong tanggapin ito, kung alam ng mga matatanda ng pamilyang Chu ang lahat ng ito, tiyak na hahadlangan nila sila sa lahat ng posibleng paraan. Kung alam ng mga matatanda ng pamilya naming Wang, hindi ako pinili ni Yun Yao dahil sa isang lalaking may asawa.
Susuko ako at hahayaan ko na ito, sabi ni Wang Jishao. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, tinatakot mo ba ako? Hehe, paano ito matatawag na banta? Kuya Ye Fan, huwag kang magkamali, may mga posibleng sitwasyon lang ang sinasabi ko. Napakapayapa ni Wang Jishao nang umisi. Lumapit si Ye Fan at malamig na tumingin kay Wang Jishao, kung gusto mong lumaban sa akin, maaari mong subukan. Natigilan ang ekspresyon ni Wang Jishao, at saglit na sumilay ang lamig, ngunit mabilis siyang ngumiti at sinabing, Brother Ye Fan, kung mayroon man, hindi talaga kita pinagbantaan. Si Ye Fan ay tinatamad na magsalita pa, niyakap si Chu Yunyao at nagplanong magpatuloy sa paglalakad patungo sa dalampasigan. Ngunit sa mga sandaling ito, may biglang nakarinig na humihingi ng tulong sa harap ng dalampasigan. Tulong! Tulong! Isang babaeng researcher na nakasuot ng puting Amerikana ang itinali sa isang bangkang demotor ng isang lalaking nakaitim at naka-face mask at tumakas patungo sa dagat. Hindi ba't si Dr. Li Shunan mula sa Engineering Department? Nakilala ito ni Wang Jishao sa isang sulyap. Bagamat hindi makita ni Chu Yunyao kung sino ang babae, nanliit ang kanyang mga mata, yung damit, Shadow Warrior. Oops, gusto nilang magnakaw ng impormasyon, at nagpadala na sila ng isang tao para makalusot sa isla, ngunit hindi pa sila natuklasan. Malakas na sinabi ni Wang Jishao, Shanbin. Bilasan mo at abutin ang lalaking iyon. Kung siya ay sinagot, maaaring huli na para pigilan siya. Sa lalong madaling panahon. Narinig ito ni Shanbin, nagmamadali siyang pumunta sa bangkang demotor, at sinundan siya nito sakay ng bangkang demotor. Pero nang malaman ng Shadow Warrior na siya ay tinutugis, naging mali siya talaga siya. Mula sa isang posisyon na mahigit 200 metro ang layo mula sa baybayin, naglabas siya ng punyal at direktang sinaksak ang nakagapos na si Li Shunan. Pagkatapos, duguan si Li Shunan at itinapon sa dagat. Bastos! Maraming tao sa dalampasigan ang medyo nagalit nang makita nila ang eksenang ito. Sinulyapan ni Chen Bin si Li Shunan, na nahulog sa dagat, ngunit hindi siya nailigtas. Sa kanyang palagay, imposibleng makapatay ng mga tao ang mga profesional na mersenaryo, kaya't ipinagpatuloy niya ang paghabol sa Shadow Warrior. Nakita ni Ye Fan sa dalampasigan ang eksenang ito, nakasimangot, sumugod at naglunsad ng bangkang demotor, na handang pumunta sa dagat. Anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao. Iligtas ang mga tao. Nakita ni Ye Fan na ang babaeng scientist ay lumulutang sa dagat, at hindi madaling lumubog kasama ang kanyang mga damit. Kung siya ay nailigtas, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Lahat ay patay na, ano ang silbi ng pagliligtas sa kanya? Naguguluhan si Chu Yunyao. Hindi mo kinumpirma ang pagkamatay niya, paano mo malalaman na wala itong silbi? Tanong ni Ye Fan, matamang nakatingin sa babae. Natigilan si Chu Yunyao, hindi niya maisip kung bakit naiinip si Ye Fan sa isang taong walang kinalaman sa kanya. Sumakay siya sa isang bangkang demotor at sumugod sa pinakamabilis na bilis. Nang malapit na niyang marating ang posisyon kung saan lumubog ang katawan ni Li Shunan, napagtanto niyang may mali. Mula sa simula hanggang sa huli, walang humahabol sa kanya maliban kay Chen Bin. Parang walang kinalaman ng Li Shunan na ito sa militar ng Z Estate sa isla. Kasabay nito, si Wang Jishao, na nakatayo sa dalampasigan, ay ngumiti at mahinahong kinuha ang isang espesyal na ginawang mobile phone at gumuhit ng coordinate map. Ngumisi siya at tumingin kay Chu Yunyao, Yunyao, bakit hindi mo maintindihan, kung ano ang hindi ko makuha, walang makakaasa. Wang Jishao, anong gusto mong gawin? Si Chu Yunyao ay nakaramdam ng kakaibang lamig. Si Wang Jishao ay mayroon pa ring banayad ng ngiti, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may nagliliwanag mula rito na nagpasindek sa mga tao. Gamit ang kanyang kamay, nag-click siya ng coordinate sa screen. Boom! Ang lugar ng tubig dagat kung saan niligtas ni Ye Fan ang mga tao ay gumawa ng nakakagulat na pagsabog. Ang malaking haligi ng tubig dagat ay pinasabog ng 12 ng metro, at ang marahas na pagsabog ay hayaan ang dagat na lumutang ng higit sa 200 metro kasama ng hangin at lumutang sa dalampasigan. Isang bomba ang nakabaon sa ilalim ng dagat. Biglang nagising si Chu Yunyao, tumakbo ng ilang hakbang pasulong, at sumigaw ng, Ye Fan, ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Huwag kang sumigaw, kahit isang barkong gawa sa bakal ay sumabog sa ngayon, hindi pa banggitin na siya ay isang tao lamang. Isang tanga na makasarili sa harap ko, Wang Jishao, nakangiti pa rin si Wang Jishao, na para bang hindi ito nananakit ng sinuman. Natigilan si Chu Yunyao. Bagamat wala siyang halos lahat ng kanyang emosyon, alam niya ang galit. Wang Jishao. Lumingon si Chu Yunyao, alam mo ba na siya ay natagpuan sa tuktok ng Dragon Soul? Pinatay mo siya, paano mo ito ipinaliwanag sa Dragon Soul? Magpaliwanag. Tumawa si Wang Jishao, mahal na Yunyao, ikaw ba ay may ganitong retardasyon sa pag-iisip, at maging ang iyong IQ ay bumaba na? Manliligaw mo siya, matitiis kaya siya ng pamilya Chu. Pinatay niya si Wang Yingpang at nasa blacklist na ng aming pamilya Wang. At saka, naglakas loob siyang magkaroon ng ganoong relasyon sa iyo. Sa tingin mo ba matitiis siya ng pamilya naming Wang? Ano naman? Ang Dragon Soul, kahit na personal akong harapin ng Dragon King at ng Phoenix Girl, nakatayo sa likod ko ang pamilya Wang.
Iginagalang ko sila, ngunit kailangan din nilang igalang ako ng 3 puntos. Tumayo si Wang Jishao, tinapik ng malakas ang kanyang dibdib, at biglang umungal na may malungkot na ekspresyon, ako si Wang Jishao. Ang panganay na anak at apo ng 3 henerasyon ng pamilya Wang. Ano siya Ye-fan? Kabanata 0328 Kinasusuklaman ka ng mga tao. 0328. Si Chu Yunyao ay tumingin sa kanya ng walang ekspresyon, at marahang hinaplos ang kanyang buhok na ginulo ng simoy ng dagat. Kung ano man ang gusto mo, hindi mo pa rin ako makukuha. Nanlamig ang ekspresyon ni Wang Jishao, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at dahan-daang naging magiliw ng ngiti, na parabang ang lalaking sumigaw na parang baliw kanina ay hindi siya. Yunyao, hihintayin kita, hindi natin pag-uusapan ang mga magugulong bagay na iyon, hayaan mo akong mamasyal kasama ka, sabi ni Wang Jishao. Tamad na iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang baywang, malinaw at malinaw na ipinakita ang kanyang perpektong figure, hindi ako interesado, bumalik ako sa hotel para magpahinga. Kamakailan lang, masakit ang likod ko, kaya magpapamasahe ako pagkatapos matulog. Ang boring talaga dito. Pinagmasdan ni Wang Jishao ang babae na umalis, at ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Sa oras na ito, si Chen Bin, na may malungkot na mukha, ay dinala ang lalaking nakaitim na damit na mukhang anino mandirigma sa unang tingin sa dalampasigan. Master, inayos mo ang taong ito, tama ba? Napatingin si Chen Bin sa lalaking nakaitim at nagtanong. Hindi ito itinanggi ni Wang Jishao, at sinabing, hindi mo ba ito nakikilala? Hindi ba ito ang bantay ng ating pamilya Wang? Kung gayon, ang babaeng scientist na pinatay ay hindi si Dr. Li Shunan. Bakit lumabas si Li Shunan? Waiter lang yan sa hotel, mapang-asar na sabi ni Wang Jishao. Marahan na bamantong hininga si Chen Bin, Guro, gusto mo bang tumakbo si Ye-fan sa lokasyon kung saan inilibing ang bomba, at pagkatapos ay hipan siya? Pataas. Anong katangahang tanong ang itinanong mo, hindi mo ba nakita ito ngayon? Gamit ang isang paputok na kilos, pang. Isang tunog. Wala na ang mga tao, at pati ang bangkang de motor ay nagkapira-piraso. Malungkot ang mga mata ni Chen Bin, ang young master, hiniling mo lang sa akin na sumama sa kanya sa kompetisyon, papatayin mo rin ba ako? Kinaikit ni Wang Jishao ang kanyang mga mata, hindi lang ngayon lang ako nagplanong pasabugan ka, ngunit gusto ko ring mamatay ka sa malayo ngayon. Bakit? Itinaas ni Chen Bin ang kanyang ulo sa sakit at nagtanong, tapat ako sa iyo, young master. Ngumisi si Wang Jishao, Chen Bin, 7 taon ka nang kasama ko, hindi mo ba naiintindihan? Ako, si Wang Jishao, ay hindi kailangan ng katapatan. Ang isang lingkod, isang tapat na lingkod ay walang pinagkaiba sa pag-aalaga ng aso. Ang gusto ko ay isang hayop na makakagat ng tao at makakain ng tao. Ang mahihina lamang ang makakapag-ingat ng mga aso, at ang malalakas ay makokontrol lamang ang mabangis na hayop. Natalo ka kay Ye-fan at pinahirapan ako ng gusto nakakahiya sa harap ng mga tao, hindi ako mismo ang pumatay sa iyo, ito na ang pinakamagandang regalo sa iyong aso. Simula ngayon, huwag mo na akong sundan, hindi ko kailangan ng mga basurang tulad mo sa tabi ko. Namumula ang mukha, tumalikod si Wang Jishao at sinabi sa isang entourage na sumunod, tawagan ng isang tao na pupunta sa aking silid. Alam na alam ng entourage assistant na kailangang magbulalas ni Wang Jishao, kaya tumanggaw siya, gaya ng utos, guro. Pinanood ni Chen Bin si Wang Jishao na inakay ang mga tao palayo, at nakatayong walang laman sa parehong lugar, walang laman ang kanyang mga mata, at siya ay natulala. Kasabay nito, biglang huminto si Chu Yunyao at ang kanyang partido, sa kalagitnaan ng pabalik sa hotel. Lumingon siya at sinabi kay Liu Bingjun na nasa tabi niya, kumuha ka kaagad ng isang tao upang hanapin ito sa dagat, at kung may makita kang anumang mga pahiwatig, ipaalam ka agad sa akin. Liu Bingjun pouted, Dongchu, may pakialam ka pa ba sa mga tao? Interesado ka ba talaga kay Ye-fan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko lang hahayaang maging proud ang Wang Jishao na iyon. Hindi ba siya namatay? Si Chu Yunyao ay nasa isang magulong mood sa hindi malamang dahilan. Liu Bingjun clicked his tongue, Chu Dong, you can save your heart. It is not a ordinary bomb. It is a high explosive specially made by the military industry. Even if the Dragon King is here, it might not be able to with it, unless a strong person like the Phoenix Girl can have it. Maaaring hindi ito patay, at magiging walang saysay na mahanap natin siya. Sabi ko umalis ka na. Bakit ang dami mong sinasabi? Mahahanap mo ang katawan ni Ye-fan. Galit na sabi ni Chu Yunyao. Nagpout si Liu Bingjun, just go, bakit ang bangis mo? Humph. Kinasusuklaman ka ng mga tao. Pagkatapos magsalita, inalis ni Liu Bingjun ang mga tao. Tumingin si Chu Yunyao sa dagat na kagagaling lang, hindi sinasadyang naantig ang kanyang puso, at bamulong sa sarili, ano ba ang nangyayari sa akin? Isa lang siyang chess piece. Lu Chun sa gabi ng isla, ang papalubog na araw ay tahimik, ang gininto ang mabuhanging dalampasigan ay kinulayan ng isang layer ng lasing na pula, at ang tanawin ay partikular na kaakit-akit. Sa mataas na palapag ng hotel, sa isang presidential suite, galit na galit si Wang Jishao sa isang babae na inayos na maglingkod sa kanya. Beach.
Ganito ang mangyayari kapag tinanggihan mo ako. Tingnan natin kung maglakas loob kang makasama sa ibang lalaki sa susunod. Bakas ng pang-aabuso. Ilang beses na talaga niyang hindi matanggap ang sakit ng kanyang balat at laman, umiyak na hindi siya si Chu Yunyao. Ngunit kung itatanggi niya ito, mas malala pa siyang bugbugin. Ngayon, ang babaeng ito ay maaari lamang patuloy na masiyahan sa masamang lasa ni Wang Jishao, at patuloy na gumaganap ng pagkakakilanlan ni Chu Yunyao. Jishao. Nagkamali si Yao Yao. Bitawan mo lang ako. Ngumiti ng masama si Wang Jishao. Chu Yunyao, alam mo ba kung ano ang pinakagusto kong gawin ngayon? I don't know, darling. Just spare me, Yao Yao. I won't dare next time. Gusto lang ng babae na makawala sa bangungot na ito sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nang marinig ng mga kapatid na babae sa kanyang paligid na gusto nilang pagsilbihan si Young Master Wang, hindi lamang sila nakaramdam ng karangalan o nakinabang, ngunit sila ay masyadong natakot na magsalita. Napag-alaman na ang babaeng si Wang Jishao ay mahilig lamang gumanap bilang Chu Yunyao magpakailanman, at hindi mamahalin, ngunit patuloy lamang naaabuso. Biglang hinawakan ni Wang Jishao ang leeg ng babae gamit ang dalawang kamay, at galit na nanlaki ang mga mata nito, gusto kitang patayin na kalapitang mababa ang lipad. Gusto kong sipsipin ang dugo mo. Kainin mo ang karne mo. Pagkatapos sabihin iyon, kumagat pa si Wang Jishao. Sa masiselang lugar sa harap ng katawan ng babae, tumalsik ang dugo. Naninigas ang katawan ng babae, hindi siya makahinga, bumagsak ang mga luha sa kumot, ngunit hindi siya makatakas. Unti-unting nawala ang sigla ng mga babae sa sakit at takot. Nang matapos ni Wang Jishao ang lahat ng ito, sinipa niya sa sahig ang bangkay ng babaeng pinaglalaroan ng masama. Tara, linisin mo ang mga basura. Hindi nagtagal, tumakbo ang dalawang miyembro ng entourage ng pamilya Wang at nagsimulang maglinis. Hindi na sila nagulat nang makita nila ang katawan ng babae. Kilalang kilala nila ito at binalot ito ng puting kumot bago ito inilabas, at pagkatapos ay nagsimulang hugasan ang dugo. Hubot-hubad si Wang Jishao, lumakad papunta sa bintanang mula sahig hanggang kisame, nagsindi ng sigarilyo, at tumingin sa dahan-daang dumidilim na kalangitan. Ano ang ginagawa ngayon ni Chu Yunyao? Tanong niya. Sumagot ang isang tagasunod, bumangon lang si Miss Chu at nakahanap ng isang espesyal na teknisyan na magpapamasahe sa kanya. Itong babaeng ito, patay na ang manliligaw niya, at wala siyang pakialam. Isa talaga siyang asong babae. Lalaki ba o babae ang teknisyan na hinahanap niya? Eldest young master, Miss Chu never use a male technician. Ang bait pa naman, lakas loob na gumamit ng mga lalaki, kakaunti ang gamit niya, iilan ang pinapatay ko. Chapter 0329 Kung hindi, malaki ang mawawala sa akin. 0329. Kasabay nito, sa isang napakarilag na engranding suite na eksklusibo kay Chu Yunyao sa hotel. Naglakad si Chu Yunyao mula sa umuusok na banyo patungo sa pinto ng banyo pagkatapos maligo. Ang dalawang katulong ay maingat na pinunasan ang kanyang katawan, at ang kanyang balat ay kasing puti ng suet jade, at ang mga patak ng tubig ay dumulas pababa. Inggit na inggit ang dalawang kasambahay, kahit mga babae ay hindi maiwasang mas tumingin sa ganoong katawan, kung makita man ito ng mga lalaki, natatakot akong mababaliw sila. Pagkatapos magpunas, nagsuot ng manipis na pantulog si Chu Yunyao, lumakad patungo sa isang inihandang mahabang lugmok, yumuko at tinakpan ito ng puting kumot. Papasukin ang teknisyan, sabi ni Chu Yunyao. Sagot ng dalawang kasambahay at tahimik na lumabas. Hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto, at pumasok ang teknisyan. Si Chu Yunyao, na nakahiga sa kanyang tiyan, ay hindi man lang damilat. Ang kanyang mga teknisyan ay karaniwang naayos. Ngayon ito ay sinasabing ginawa ng mga ninuno ng higit sa 70 taon, at ang pamamaraan ay napakahusay. Tita Wang, pindutin mo pa ang bewang at hita ko ngayon. Utos ni Chu Yunyao. Hindi umimik ang teknisyan na si Auntie Wang. Matapos buhati ng puting kumot ay sinimulan niyang imasahe ng dahan-dahan ang kanyang mga paa. Tita Wang, medyo magaspang na naman ang balat mo sa mga kamay mo. Hindi ba't hiniling ko sa iyo na mag-maintain pa? Kumuha ka ng isang bote ng hand cream para magamit ko mamaya. Sabi ni Chu Yunyao, at bamantong hininga ng may kasiyahan. Gayunpaman, ang iyong diskarte ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga labi at masayang ngumiti, at nagpatuloy sa paghiga sa kanyang tiyan, hinayaan ang teknisyan na dahan-daang umabot mula sa kanyang mga paa, hanggang sa kanyang guya, at pagkatapos ay sa kanyang hita, at dahan-dahan itong idiin. Kinuha ng teknisyan ang isang bote ng essential oil, at pagkatapos ay binuhat si Chu Yunyao. Ang pantulog ni Yunyao, nagpahid ng essential oil sa mga binti ni Chu Yunyao. Huminga ng malalim si Chu Yunyao. Ang mahahalagang langis ay nagpalamig sa kanyang mga binti at ang kanyang balat ay partikular na sensitibo. Higit sa lahat, ang hangin ay napuno pa rin ng insenso na sinindihan lang. Ang ganitong uri ng insenso ay lubos na magpapakalma sa nerbiyos ng mga tao, kaya nakaramdam si Chu Yunyao ng labis na kaligayahan sa sandaling ito. Auntie Wang, ikaw. Bakit ka? Medyo nababalisa ngayon. Naramdaman ni Chu Yunyao na ang teknik ng teknisyan ay mas mabilis kaysa dati,
at hindi nagtagal ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang sensitibong bahagi. Bakit kailangan mong pinindot doon? Naramdaman ni Chu Yunyao na talagang pinaglalaruan siya ng dalawang daliri, dahilan para mabilis siyang makahinga. Dahan-dahan, hindi napigilan ni Chu Yunyao na paikutin ang kanyang maselang katawan, kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi, napabuntong hininga siya, Tita Wang, huwag. Huwag kang manggulo, pindutin mo lang ito. Bakit hindi pindutin ito? Sa tingin ko ikaw ay napaka-komportable. Isang boses ng lalaki ang nagpagising kay Chu Yunyao. Oo. Tumalikod si Chu Yunyao para tawagin ang pangalan ng lalaki, ngunit direktang tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Si Ye Fan ay nakasuot ng mga damit na ninakaw mula sa hotel, at sinabing may masamang ngiti, tumigil ka na sa pagsigaw, kung maglakas loob ka, mapapatumble lang kita. Napakabilis ng tibok ng puso ni Chu Yunyao, at namula siya nang maisip niyang hinawakan at dinidiin ni Ye Fan ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang kumalma hanggat maaari, at humajijik, alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali, bakit, nagmamasahe ka pa rin. Tiningnan ni Ye Fan ang pantulog ng babae, ang translucent na damit, na nasa under the light, malabo mong makikita ang magagandang tanawin sa loob ng babae. Mahal, iniisip ko, anong uri ng sama ng loob ang mayroon ako sa iyo, anong uri ng sama ng loob? Hulaan mo. Tanong pabalik ni Chu Yunyao. Hindi ko mahulaan. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kinurot ang baba ni Chu Yunyao. Kung ano man ang iniisip ko, wala akong utang sa iyo. Iniligtas kita noong nasa ibang bansa ako. Sa Cloud Club, iniligtas pa rin kita. 2 beses kitang nakita at 2 beses kitang iniligtas. Sinasabing ang biyaya ng isang patak ng tubig ay sinusuklian ng isang bukal. 2 beses kong niligtas ang buhay mo, at hindi ko inaasahan na gagantihan mo ako, ngunit hindi ko gagawing kamuhian mo ako. Pero paano ka? Gusto mong magpanggap akong manliligaw mo at kalagkarin ako para mahulog sa pamilya Wang. Kung wala akong kakayahan, mamamatay ako sa kamay ng pervert na nakangiting tigre na iyon. Si Chu Yunyao, ang pinakamalasan na puso ng babae, ay nakikita mo na isa ka lang babaeng may dilaw na bulaklak, ngunit napakalupit mo, kailangan mong maging babae. Gaano kalupit? Iyon lang ang iniisip mo, sa aking palagay, mas napupuot ka kaysa kay Wang Jishao. Sabi ni Chu Yunyao. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, bakit? Si Wang Jishao, kahit sa simula hanggang dulo, ako lang ang nagmamahal. Kahit na sobrang baluktot ng pagmamahal niya at napaka-self-righteous niya, at least alam ko na naghihirap siya para sa akin, at masaya ako. Ikaw naman. Masyado kang malabag, ngunit naglakas loob kang maging isang Suchingzo at iwanan ako. Sino ka sa tingin mo para bigyan ka ng pagkakataong manatili sa piling ko, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan? Hindi nakaimik si Ye Fan, dahil lang sa ganoong bagay, gusto mo akong magalit sa pamilya Wang. Alam mo ba kung ilang tao ang maaaring pumatay nito? Hindi mo ba alam, may personality disorder ako, may sakit ako sa pag-iisip. Walang kwenta para hilingin mo sa akin na makipag-usap sa iyo tungkol sa etika ng tao. Si Chu Yunyao ay ngumiti ng kaakit-akit, bakit mo ito tinitingnan ng buong pagmamahal? Ako, pinagnanasaan ang kagandahan ko. Gusto mo pa ba akong ligawan? Libre ko, ayaw mo ba akong suklian? Paano kung gantihan kita ng aking katawan? Natahimik si Ye Fan. At marahang hinaplos ang mukha ng babae gamit ang kanyang kamay, alam mo bang napakadelikado mo kapag ganito? Gaano ka delikado? Maglakas loob ka ba? Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Kung nang-ahas ka, noong nasa clubhouse ka, dapat pumunta ka sa akin. Masungit na sinabi ni Chu Yunyao, sa madaling salita, natatakot ka pa rin, natatakot sa aming pamilyang Chu, natatakot sa pamilya Wang, at mas natatakot sa militar ng estado ng Xia. Ngumisi si Ye Fan at ngumiti ng masama, sa mundong ito, iisa lang ang kinatatakutan ko, at isa lang ang kinatatakutan ko. Oh, WHO. Anong meron? Mga tao, sa asawa ko lang ang takot ko. Mga bagay, gulo lang ang takot ko. Kung tungkol sa pamilya, organisasyon, at bansang binanggit mo, hindi ako natatakot sa lahat ng ito, ayaw ko lang magkagulo, yun lang. Matalim ang mga mata ni Ye Fan. Mans flashes. Kumabog ang dibdib ni Chu Yunyao, hindi niya alam kung bakit, ngunit medyo natarante siya nang makita ang mga mata ng lalaki. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na kumalma at sinabing, kahit sino ay maaaring magyabang, sa palagay ko dapat kang magpalit ng seryosong damit, umupo, at maaari kitang samahan na uminom ng isang tasa ng kape. Umiling si Ye Fan, hindi na kailangang magpalit ng damit. Bakit? Dahil hindi na ako magsusuot ng damit sa susunod. Ikaw. Anong ginagawa mo? Binuhat ni Ye Fan si Chu Yunyao at sinugod sa gilid ng kama. Matapos iwanan ng babae ay mabilis niyang hinubad ang kanyang sando. Bueno, dahil sa iyo, tuluyan na akong nasira sa pamilya Wang. Dahil pinatay na ni Wang Jishao si Laozi para sa iyo, hindi ba isang malaking kawalan para sa akin na hindi kita gawing babae? Chu Yunyao nang marinig ito, siya ay natigilan, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Bagamat mayroon siyang walang awa na personality disorder, hindi ibig sabihin na maaari na siyang makipagrelasyon sa isang lalaki ng basta-basta.
Kung hindi, hindi siya nasa 30s at virgin pa rin. Chapter 0330 The Only One. 0330 ngunit. Walang pakialam si Yefan tungkol dito, siya ay nadala sa isang desperado na sitwasyon, siya ay lubos na nakipag-away sa pamilya Wang, ibig sabihin, sa madaling panahon, magkakaroon siya ng head-to-head na paligsahan sa pamilya Wang. Upang maiwasan ang mga taong nakapaligid sa kanya na masaktan ng pamilya Wang, kinailangan ni Yefan na gumawa ng sapat na paghahanda at hayaan ang pamilya Wang na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng pakikipagkumpetensya sa kanya. Para kay Yefan, ang pinakamadaling paraan ay gawing kakampi niya ang pamilya Chu, isa sa 5 sikat na pamilya. Bagamat ang pamilya Chu ay bahagyang mahina kaysa sa pamilyang Wang, sapat na iyon para matakot ang pamilya Wang. Kung paano gagawing pag-aari ang pamilya Chu, ang pinakamabilis na paraan ay natural na, masakop, si Chu Yunyao, ang pinakamatandang binibini ng pamilyang Chu. Dati ay nagtataka si Yefan tungkol sa katayuan ni Chu Yunyao sa pamilya Chu, ngunit ngayon na alam na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, nakakasigurado siya na kahit sa inner circle ng pamilya Chu, si Chu Yunyao ay dapat na isang napakabigat na figure. Yefan, baliw ka ba? Ikaw, oo. Hindi man lang nagpumigla si Chu Yunyao, hinihingal na siya sa halik ni Yefan. Napakalakas ng lakas ni Yefan, nalaman ni Chu Yunyao na hindi na siya makakawala, at sa wakas ay nakakuha ng puwang, mamulong si Chu Yunyao, kung manggugulo ka ulit, sisigaw ako. Napangiti si Yefan sa sandaling ito, naalala ko ang isang linya, sumisigaw ka, at walang nakikinig sa iyo. Bakit? Dahil ang iyong mga subordinate, ang iyong mga bodyguard, at ang iyong mga technician ay na-knockout ko lahat. Yefan ngingiti at sinabing, ang kapatid mo lang na bodyguard, na tila nakikipag-chat sa kanyang boyfriend sa video. Sayang at medyo malayo siya sa iyo. Liu Bingjun, ang hanggal na iyon, si Chu Yunyao ay nababaliw. Gusto niyang hilingin kay Liu Bingjun na pumasok, ngunit naalala niya na ang oras na ito ng araw ay ang oras para umibig si Liu Bingjun. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at kinurot ang baba ng babae, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kahit na tumawag ka pa, sa tingin mo, mapipigilan ako ng taong tinawagan mo. Ako. Nag-alinlangan si Chu Yunyao, sa katunayan, kung kahit si Wang Jishao ay hindi kayang patayin si Yefan gamit ang matataas na pagsabog ng industriya ng militar, ito ay magpapatunay man lang na ang lakas ni Yefan ay hindi mas mababa sa babaeng Phoenix. Sa katunayan, naramdaman ni Chu Yunyao na ang lakas ni Yefan ay hindi maarok, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Binabuling mo ako, isang mahinang babae. Nakakagaan ba ang pakiramdam mo? Binago ni Chu Yunyao ang kanyang diskarte, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumurap, ang kanyang mga mata ay pula, at siya ay mukhang nakakaawa. Ngumisi si Yefan, masyadong peke ang pag-iyak, walang silbi ang iyong kakayahan sa pag-arte sa harap ko. Kahit hindi ko alam kung ano ang pag-ibig pero meron din naman akong self-esteem, malaki kang tao, tapakan mo lang ako ng ganito. Nabulunan si Chu Yunyao sa mga hinaing. Hindi sinasadyang pinatalikod ni Yefan si Chu Yunyao, pagkatapos ay ipinatong ang babae sa isang hita niya, itinaas ang kamay, at hinampos ito pababa. Bitik. Sa malutong na tunog, si Chu Yunyao ay gumawa ng boom, at ang buong mukha ay sobrang pula kaya tumulo ang katas mula sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Nababaliw na si Chu Yunyao, bigla siyang pinaghahampas ng lalaking ito. Hindi nagsalita si Yefan, at nagpatuloy sa snap. Hoy! Nakaramdam ng init si Chu Yunyao sa kanyang likuran, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso, na nagpabilis ng kanyang puso, na parang isang USA na gumagapang sa paligid. Anong problema? Tumigil ka na sa pag-iyak. Ngumiti ng masama si Yefan, sa totoo lang, gusto mo ito, hindi ba? Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga pilak ng ngipin, kalokohan. Sana maiinom ko ang iyong dugo at kainin ang iyong laman. Crack! Yefan hit again. Mahigpit na ibinuka ni Chu Yunyao ang kanyang mapupulang labi, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isinusumpa niya sa kanyang puso na ang lalaking ito ay napakawalang alam kay Lian Xiangxiu, ang kanyang mesla na katawan ay parang water tofu, at sinaktan siya nito ng napakalakas. Nandidiri ka pa rin ba? Pabirong tanong ni Yefan. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Matigas na sabi ni Chu Yunyao. Masayang tumawa si Yefan, paano ko ito magagawa? Gagawin kitang babae. Kung matalo kita hanggang mamatay, mahihirapan ako. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting pagtataka si Chu Yunyao, at lalo pang nataranta. Ang maging babae niya. Anong kalokohan ang sinusubukang gawin ng lalaking ito? Akala ba niya kapag binugbog siya at binubuli niya ng ganito, may in love pa rin siya dito? Ikaw, baliw ka, delusional. Stupid dreaming. Sana mapatay na kita ngayon. Hindi ito pinansin ni Yefan at nagpatuloy sa paghampas ng may kasiyahan, naramdaman ng magandang feedback mula sa kanyang mga kamay. Sa isang tunog sa isa pang sampal, si Chu Yunyao ay nagbago mula sa isang masakit na daing sa simula tungo sa isang daing na may pahiwatig ng lamang. Gayunpaman, ang pakiramdam ng hinaing dahil sa pananakot ay nagdulot pa rin ng malakristal na luha sa mga mata ni Chu Yunyao. Sa wakas, hindi ko alam kung gaano katagal, nalaman ni Chu Yunyao na huminto sa pagpalo ang lalaki.
Ibinaba siya ni Ye Fan, nakahiga sa kama, at nagkatinginan ang dalawa. Tahimik ang silid, at ang hangin ay napuno ng insenso at amoy ng katawan ng isang babae. Bakit hindi ka lumaban? Patuloy kang lumaban. Bastard! Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga ngipin, na may bakas ng kahinaan at kawalan ng kakayahan sa kanyang kawalang interes. Bahagyang tumawa si Ye Fan, pagkatapos ay biglang yumuko at hinalikan ang gilid ng mata ng babae. Ang maselang katawan ni Chu Yunyao ay nanginginig, at ang kanyang tensyon na mga nerbiyos ay hamina muli, na parang sa isang mainit na tubig, ang kanyang buong katawan ay lulubog. Talagang nasiyahan siya sa ganoong pakiramdam, na hindi maipaliwanag ni Chu Yunyao sa kanyang sarili, at hindi siya nang ahas na ipakita ito. Matapos masusing halikan ni Ye Fan ang mga luha sa mukha ni Chu Yunyao, inabot niya at hinawakan ang mukha nito at sinabing, maaari mong kamuhian ako, ngunit mayroon akong pagpipilian na dapat kong gawin. Ang isang maharlikang pamilya ay hindi sapat para banta ako, ngunit sapat na ito upang banta ang mga tao sa paligid ko. Kaya, gusto kong makuha ang iyong pamilyang Chu. Naningkit ang mga mata ni Chu Yunyao, sa wakas ay naunawaan na niya ang intensyon ng lalaki, ngunit sa parehong oras, naramdaman niyang mas baliw ang lalaking ito kaysa sa kanya. Gusto niyang kontrolin ang pamilya Chu sa pamamagitan ng pagsakop sa kanyang sarili, para ma-check at balansehin niya ang pamilya Wang. Baliw ka! Kahit makuha mo ako, hindi mo makukuha ang pamilya Chu. Sa tingin mo ba ang pamilyang Chu ang tanging tagapagmana ko? Ang alinman sa 5 sikat na pamilya ay may hindi bababa sa 10 o higit pang inline na tagapagmana. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-away at pakikipag-away ng hayagan at palihim maaari akong maging susunod na pinuno ng pamilya. Pagkaraang pumanaw ang aking mga magulang, nagbayad ako ng maraming pagsusumikap para lamang magkaroon ng paninindigan sa pamilyang Chu at marating kung nasaan ako ngayon. Sa tingin mo ba ganoon ka-simple? Madali man o mahirap, iyon ang iniisip mo. Kapag naging babae ka na, ang pamilya Tan Cheng Chu ay malaon o huli ay magiging. Ikaw lang ang tagapagmana. Nag-aapoy ang mga mata ni Ye Fan, itong nagniningas na male hormone, itong stock ng ang mapagmataas na kumpiyansa na nagpatibok sa puso ni Chu Yunyao. Anong klaseng lalaki ito, naglakas loob siyang sabihin na ang 5 sikat na pamilya ng Xia Kingdom ay dapat ding dominahin niya. Hindi pinahintulutan si Chu Yunyao na isipin ito, si Ye Fan ay humila na ng kubrekama at tinakpan silang lahat. Hindi nagtagal, may isang mapanuksong sigaw sa mainit na malaking silid. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.